Alam niyo ba na may isang uri ng meat na kinakatakutan ng karamihan, pero ito pala ang unang lifesaver ng inyong kidney? Kapag kumain kayo nito ng tama, bumababa ang creatinine, nawawala ang frequent urination sa gabi, at tumatagal pa ang life ng kidney. Ang meat na ito ay madalas na iniiwasan dahil sa takot, pero ang truth, ito ay mas safe pa kaysa sa chicken at fish kapag alam ninyo kung paano kainin ng proper. Manatili kayo hanggang end ng video na ito dahil isa-share ko ang 5 types ng meat na recommended ng maraming nephrologist at nutritionist kasama na ang surprising meat na makakapag-change ng health ng inyong kidney. Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Elena Santos at today ay tatalakayin natin ang important topic tungkol sa kung paano makakatulong ang right type ng meat na mabawasan ang risk ng kidney failure, mapababa ang creatinine at mawala ang frequent urination sa gabi. Mga minamahal kong kababayan, sa loob ng aking years ng pakikisalamuha sa mga Pilipinong seniors at elderly na may weak kidney, napansin ko ang isang very common fear. Ito ay tuwing sasabihin ng doktor na ang kidney ay humihina, tumaas ang creatinine o may bubbles ang urine. Marami sa inyo ang agad na nag-avoid sa meat at puro lugaw at boiled vegetables na lang ang kinakain daily. Maraming tao ang nag-iisip na ang meat ang main reason ng fast deterioration ng kidney, na ang eating nito ay magpapabigat sa work ng kidney, magpapataas ng creatinine at sa end ay magiging cause ng dialysis for life. Ngunit ang truth ay opposite. Maraming cases ng weak kidney ang lumalala hindi dahil sa eating ng meat kundi dahil sa excessive avoidance nito. Kapag kulang ang protein sa body, nagangayat ang muscles, humihina ang immune system at ang patient ay madaling kapitan ng infection, madaling mapagod at lalong lumalala ang condition. Maraming medical studies ang nagtala na up to 40% ng mga patients na may kidney failure na na-hospitalize ay hindi dahil sa eating ng salty food o excessive protein, kundi dahil sa severe malnutrition, dahil sa wrong dieting. Nakita ko na ang maraming kababayan na katulad ni Aling Rosa mula sa Batangas sa isang story na lagi kong naaalala. Dahil lang sa narinig niyang hearsay na ang eating ng meat ay fast makakasira ng kidney, completely siyang umiwas sa meat. After 6 months, siya ay nangyayat, humina ang muscles at ang resistance ay naging half na lang. Nang suriin siya ng doktor, natuklasan na lumala ang kanyang kidney hindi dahil sa eating ng meat, kundi dahil sa lack ng enough nutrition sa body upang fight ang disease. Nakikita ninyo, hindi enemy ng kidney ang meat. Harmful lamang ang meat kapag wrong ang type, amount o kapag excessive ang cooking nito sa oil, salt at preservatives. On the other hand, kung pipiliin ang right type ng meat, akainin ito sa proper way at right amount, ito ay magiging important source na nutrition na makakatulong na mabawasan ang fatigue, maintain ang muscles, maging stable ang creatinine at noticeably mabawasan ang urination sa gabi. Sa video na ito, tatalakayin natin ang deeper kung bakit ang mga taong may weak kidney ay hindi dapat completely avoid ang meat. Sasabihin ko rin ang 5 types ng meat na considered na kidney saviors at recommended ng maraming nephrologist at nutritionist. Basta't naiintindihan ninyo ng correct at applied ng properly, ang daily eating ay magiging isang gentle medicine na magpapahealthy sa inyong kidney at magpapalakas sa inyong body daily. Ngayon, let's proceed sa first part upang understand kung bakit kailangan pa rin ng mga taong may weak kidney ang regular eating ng meat. I believe na ito ay important knowledge na makakatulong sa inyo na maging mas confident sa taking care ng sarili ninyong health. Bakit hindi dapat completely avoid ang meat ang mga may weak kidney? Ang mechanism ng kidney failure, increase ng creatinine at risk ng malnutrition. Kapag humihina ang kidney, gradually bumababa ang ability nitong mag-filter ng blood. Ang mga waste products tulad ng urea at creatinine na dati ay excreted ng kidney ay mas remaining sa blood na causing ng fatigue, loss ng appetite, nausa, poor sleep quality at frequent urination sa gabi. Ito ay isang very sensitive stage. Basta't wrong ang eating habit, especially ang excessive avoidance sa protein, possibly mabilis na humina ang kidney nang hindi ninyo napapansin. Usually kapag naririnig ang protein restriction, maraming kababayan ang nagkakamali na ang meaning ay complete avoidance ng meat. Ngunit different ang dalawang ito. Ang protein restriction ay ang eating the right amount, habang ang complete avoidance ay causing ng severe protein deficiency. Kapag hindi nakakakuha ang body ng enough protein, mag-breakdown ang mga cells, especially ang muscle cells, upang compensate ang deficiency.
Sa time na ito, kailangan ng kidney na mag-filter ng more waste products from muscle breakdown na nagpapataas pa ng creatinine. Ito ay confirmed na ng maraming medical studies. Mayroong 34% ng mga taong may chronic kidney disease na na-hospitalize hindi dahil sa excessive eating ang protein, kundi dahil sa severe nutritional deficiency. Fast silang nangangayat, humihina ang resistance, madaling mag-develop ng infection, madaling mag-drop ang blood pressure at worsening ang kanilang condition. Laging emphasize ng mga nephrologist na ang mga kidney patients ay hindi dahil sa eating ng meat, ngunit possibly weakening dahil sa lack nito. Ang protein ay isang essential component para maintain ng body ang muscles, produce ang blood, heal ang damage at maintain ang resistance. Kung walang protein, hindi makakapag-function ang mga cells na protecting sa body. Gradually mangangayayat ang muscles at kayo ay mahihirapang maglakad, madaling matumba at madaling out of breath, poor ang sleep quality at ang body ay laging exhausted. Aside from this, ang protein deficiency ay causing din ng failure to produce ang important enzymes at hormones ng body. Resulting ito sa metabolic disorder na adding pa sa burden ng kidney dahil kailangan nitong process ang abnormal changes sa body. In simple terms, ang complete avoidance ng meat ay accelerating lamang ang worsening ng disease. However, ang excessive eating ng meat ay hindi rin good. Kapag excessive ang protein intake, kailangan ng kidney na continuously work upang excrete ang mga byproducts ng protein na speeding up ang increase ng creatinine. Kaya kailangan ng mga taong may weak kidney ang isang important rule, huwag mag-avoid sa meat kundi kumain ng enough at right type ng meat. Ang appropriate amount ng protein na recommended ng mga doctors ay approximately 0.6 to 0.8 grams ng protein per kilogram ng body weight per day. For example, ang isang taong weighing 50 kilograms ay needing lamang ng approximately 30 to 40 grams ng protein per day, equivalent na 80 to 100 grams ng meat. Ito ay enough amount upang strengthen ang body ng hindi becoming burden sa kidney. Kailangan din ninyong remember ang isang important factor. Ang reaction ng body sa protein ay highly dependent sa chosen part ng meat. Ang fatty meat, internal organs at processed meats ay fast na nagpapataas ng blood pressure at causing ng water retention na adding burden sa kidney. Ngunit ang pure lean meat ay completely different. Ito ang group ng food na makakatulong na maintain ang health habang becoming stable ang creatinine. Ngayon, let's examine ang 3 golden principles upang ang mga kidney patients ay makakain ng meat daily habang controlled pa rin ang creatinine, good ang sleep quality at noticeably reduced ang urination sa gabi. Please continue watching ang next part upang understand kung paano kumain ng correct at safe para sa inyong kidney. Mga minamahal kong kababayan, ngayong understood na ninyo na ang mga taong may weak kidney ay hindi dapat completely avoid ang meat, ang next at most important step ay malaman kung paano kumain ng meat ng proper. Basta't susundin ninyo ang 3 principles na isa-share ko, mapapanatili ninyo ang muscles, mababawasan ang fatigue, makokontrol ang blood pressure at magiging stable ang creatinine sa safe level. First principle, choose lean meat na may pure protein at minimal impurities. Ito ang most important foundation. Ang mga taong may weak kidney ay needing ng pure protein, meaning easily digestible na may minimal saturated fat, minimal purine at limited salt. Ang pure lean meat tulad ng skinless duck breast, skinless chicken breast, small sea fish, pork tenderloin at lean beef ay laging recommended ng mga doctors. Pero paano ninyo malalaman kung pure at lean ba talaga ang meat na binibili ninyo? Narito ang practical tips na makakatulong sa inyo. Kapag bumibili ng meat sa market o grocery, always check ang color. Ang fresh lean meat ay dapat bright red para sa beef, light pink para sa pork at duck, at pale pink para sa chicken. Kung medyo dark o may unusual smell, ito ay sign na hindi na fresh. Always tanungin ang butcher kung ano ang leanest part sa pork. Ang tenderloin ay located sa lower back area. Ito ang softest at lowest fat content. Sa chicken at duck, ang breast part ay always leaner kaysa sa thigh o leg. Iwasan ang parts na may visible fat strands o marbling, kahit sabihin pa ng iba na mas masarap ito. Remember na ang goal natin ay protektahan ang kidney, hindi lang ang taste buds. Kapag nasa bahay na, proper storage ay very important din. Ang fresh meat ay dapat i-refrigerate within 2 hours after buying. Kung hindi ninyo kakainin agad within 2 days, better na i-freeze,
para mas matagal ang shelf life. Before cooking, always wash ang meat under running water upang matanggal ang possible bacteria at impurities. Pat-dry using clean towel o paper towel before cooking. Ito ay ensuring na ang meat na kakainin ninyo ay as clean at safe as possible para sa inyong kidney. Second principle, eat ng right amount, hindi excessive, hindi insufficient. Ang most appropriate amount ng protein ay 0.6 to 0.8 grams per kilogram ng body weight per day. Para sa isang taong weighing 50 kilograms, ito ay equivalent na 80 to 100 grams ng lean meat, isang small piece lamang nakasya sa inyong palm. Important rin ang regular eating daily. Huwag mag-overeat ng meat sa isang meal at then avoid ito sa next meals. Ang common mistake ng maraming Filipino families ay ang uneven distribution ng protein throughout the week. Halimbawa, sa Sunday dahil may special occasion, kakain ng maraming lechon, fried chicken at beef. Then from Monday to Saturday, puro gulay na lang at rice dahil naubos na ang budget o nag-guilt trip sa Sunday feast. Ito ay very harmful sa kidney patients. Ang kidney ay needing ng consistent at steady protein supply daily, hindi yung biglang marami then biglang wala. Think of it like watering to plant. Mas better ang daily consistent watering kaysa sa once a week sobrang dami then tuyot na buong linggo. Same principle sa kidney health. Kailangan ng balance every single day, hindi extremes. Third principle, cook ng clean method, minimal salt, minimal oil. Ang wrong cooking method ay possibly becoming burden sa kidney. Prioritize ang boiling, steaming, simple stew o grilling sa foil. Avoid ang deep-fried food, salty cooking o mga processed meats tulad ng longganisa, tocino at hotdog na full ng salt at preservatives. Ngayon, I'll present na ang 5 best types ng meat para sa mga taong may weak kidney. Ang first kidney savior meat, skinless duck o duck breast. Sa 5 best types ng meat para sa mga taong may weak kidney, ang skinless duck ay isang surprising recommendation na rarely ninyong maririnig. Ang duck meat, especially ang breast part na skinless, ay containing ng high-quality protein na richer pa kaysa sa chicken. Sa 100 grams ng skinless duck breast, mayroong approximately 23 to 25 grams ng high-quality protein na lait para sa kidney. Helping ito na maintain ang muscles, fight ang anemia at reduce ang fatigue. Ang duck ay known rin sa high content ng B vitamins, especially ang B12 at niacin na helping sa energy metabolism at improvement ng sleep quality. Bakit kailangang remove ang skin? Ang duck skin ay containing ng maraming saturated fat at cholesterol na increasing ang blood pressure, isa sa biggest reasons ng fast kidney deterioration. Ang proper cooking method ay boil, steam, make into soup na may chili leaves o ginger, o grill sa foil na may minimal seasoning. Avoid ang deep frying o cooking sa maraming oil at salt. Maraming patients ang nagtatalong, bakit duck kung mas familiar ang chicken? Ang answer ay simple. Ang duck ay may higher iron content na helping sa blood production para sa mga may anemia at ang taste nito ay richer kaya mas giving ng satisfaction sa mga taong limited na sa food choices. Tirishin ninyo ang simple boiled duck na may ginger at chili leaves, sure akong magugustuhan ninyo. Ang second kidney savior meat, small sea fish. Ang small sea fish tulad ng galunggong, tunsoy at tamban ay known sa ability nitong protect ang mga blood vessels at reduce ang inflammation dahil sa high omega-negatibo 3 content. Helping ang omega-negatibo 3 na reduce ang chronic inflammation sa kidney, soften ang blood vessel walls at lower ang blood pressure. Mas safe din ang small fish kaysa sa large fish tulad ng tuna at tanigi dahil mas minimal ang accumulated mercury at heavy metals sa mga ito. Ang proper cooking method ay steam, make into paksiw na may minimal vinegar at seasoning, make into sinigang na may mild soreness o grill sa foil na may tomatoes at onions. Avoid ang deep frying o cooking sa maraming fish sauce. Ang third kidney savior meat, pork tenderloin. Sa mga Filipino dishes, wala nang mas familiar kaysa sa pork. Ngunit kung may weak kidney, dapat choose ang right part. Ang pork tenderloin ang lowest fat part ng pork. Containing ito ng easily digestible vitamin E1 at D6 na helping sa metabolism, reducing ang fatigue at improving ang sleep quality. Important na completely remove ang attached fat at skin. Ang proper cooking method ay boil, stew na may radish o potatoes, make into soup na may squash at sayot o steam.
Avoid ang adobo na maraming soy sauce at vinegar, fried pork, lechon kawali, crispy pata at mga processed pork tulad ng tocino at longganisa. Ang fourth kidney savior meat, lean beef. Maraming worried sa beef. Ngunit kung pipiliin ang proper lean beef at eaten sa right amount, ito ay important solution upang fight ang anemia. Ang lean beef ay isa sa richest sources ng heme iron, ang most easily absorbed type ng iron para sa mga may weak kidney na commonly may anemia, helping ito sa blood production na reducing ang dizziness at weakness. Dapat lamang kumain ng beef once to twice per week, approximately 70 to 100 grams per serving. Ang proper cooking method ay make into stew na may carrots o potatoes o add sa porridge goto na may minimal fat. Avoid ang grilled meat na may maraming salt, beef steak o deep frying sa maraming oil, beef pears na oily. Ang fifth kidney savior meat, skinless native chicken. Ang skinless native chicken ay isa sa most familiar at most accessible meat para sa mga Pilipino. Ang native chicken ay raised sa free range, kaya ang meat nito ay firmer, may minimal fat at high sa quality protein. Sa 100 grams ng skinless native chicken breast, mayroong approximately 25 grams ng high-quality protein na light para sa kidney. Helping ito na maintain ang muscles, fight ang anemia at reduce ang fatigue. Bakit kailangang remove ang skin? Ang chicken skin ay containing ng maraming saturated fat at cholesterol na increasing ang blood pressure, isa sa biggest reasons ng fast kidney deterioration. Ang proper cooking method ay boil, steam, make into soup, tinola na may sayot o squash o grill sa foil. True story from patient. Ang story ni Tatay Ernesto, 68 years old, ay isang very good example. After tumaas ang kanyang creatinine to 170, extremely siyang natakot kaya completely siyang umiwas sa meat. After 3 months, nangayayat siya ng 6 kilos at nanghina. Ngunit after advice ng doktor na eat again ng 80 to 100 grams ng skinless native chicken daily, naging stable ang kanyang creatinine, naging healthier siya, good ang sleep quality at noticeably reduced ang urination sa gabi. Ngayon, let's discuss ang types ng meat na dapat completely avoid. Kung hindi gusto na fast deterioration ng kidney, avoid ang mga following. Fatty meat at skin tulad ng pork fat, chicken skin at crispy pata. Internal organs ng animals tulad ng liver, heart, intestines, isaw, kidney at blood o dinuguan, high ito sa purine at cholesterol. Processed meat tulad ng longganisa, tocino, hotdog, ham, bacon at corned beef, full ito ng salt at preservatives. Fried meat at pickled meat, ang mga ito ay causing ng inflammation at increasing ang pressure sa kidney. Grilled meat na burnt o charred, containing ito ng mga inflammatory substances na harmful sa kidney. Here's ang sample meal plan na scientific at easy to follow. Day 1, skinless duck, boiled o soup. Day 2, small sea fish, oxyo na galunggong. Day 3, pork tenderloin, boiled pork na may vegetables. Day 4, repeat ang duck o fish. Day 5, lean beef, porridge na may minced beef. Day 6, pork tenderloin, squash soup na may pork. Day 7, flexible, choose a native chicken o fish, cook sa light method. Remember, ang amount ng meat per day ay dapat 80 to 100 grams lamang para sa 50 kilograms body weight. Always include ang vegetables, drink ng enough water according sa advice ng doctor at use ng very minimal salt. Kahit may proper eating, kailangan mong regularly monitor ang iyong body. Observe ang urine, check ang color, bubbles at frequency ng urination especially sa gabi. Ang reduction ng bubbles at night urination ay good signs. Check ang blood pressure, measure sa morning at evening, ang stable pressure ay protecting sa kidney. Check ang swelling o edema, gently press ang fingers sa leg o check ang eyelids sa morning. Ang reduction ng edema ay meaning na improving ang kidney function. Feel ang energy level, kung mas reduced ang fatigue sa walking o climbing stairs, ito ay sign na effective ang diet. Regular laboratory test, have blood test every 3 months upang know ang exact creatinine at glomerular filtration rate o GIRT. Mga kababayan, may 3 most important things na hoping kong matatandaan ninyo. Huwag completely avoid ang meat, eat ng right type, duck, chicken, fish, pork tenderloin, lean beef at right amount.
Ang clean cooking at minimal salt ang key. Boil, steam o make into soup. Avoid ang fried at salty. Regularly monitor ang body. Ang simple signs tulad ng urine, blood pressure at edema ay telling kung nasa right direction ang inyong diet. Ang health ay hindi coming from expensive medicine, kundi sa small daily choices. Isang piece ng boiled duck, isang simple paksiw na fish o isang bowl ng soup na may vegetables, ang simple foods na ito ay possibly becoming important medicine na helping sa inyong kidney na heal. Kung nakita ninyong beneficial ang information na ito, please share ito sa inyong friends at family upang more people ang makaalam ng proper way upang protect ang kidney. Wishing ko sa inyong lahat ang abundant health, stable creatinine, good sleep quality daily at isang peaceful at happy life with family. Salamat po at until next time.